Para naman sa ating mahal na Cancer with the water elements, Lola Baby, nagpapakilala isang subscribe, likes, and comments. Let's see your energy surrounding you. Okay? General reading po ito. Okay? Your first energy is tinatawag na the Ten of Cups, pero narito sa tinatawag na reversed position. Diba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na dysfunctional family. Okay? Yan. Broken home. Maari. Diba? Unhappy home. Yan ha. Your second energy, ito ang tinatawag reversed card of Queen of Wands. Diba? Yan. Meron ditong tinatawag na seduction. Maaring it has something to do about infidelity, cheating, di ba? Yung tinatawag may lies, there is lies, di ba? Yan. Or it's about person who try to impose their values on others, di ba? Especially sa family. Your third energy is the Four of Wands, again in reversed. Okay, yan. So, meron ditong tinatawag na cancel, reunion, family reunion, ika-cancel. Okay? Yan. Siguro may pagtitipon, pero ika-cancel. Di ba? Meron ditong narrow-mindedness. Maybe ikaw, maybe kusino ang member sa family, asawa, di ba? Yan. So, meron ditong tinatawag disapproval. Di ba? Okay. So, let's see your next energy. Cancer. Narito ang tinatawag reversed card na the devil. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na umaalis na siya. Okay? Yan. Kasi merong unhappy family. Diba? So, meron dito tinatawag na okay? Siguro very tinatawag na authoritative itong taong ito, pero nakikita dito umaalis, gusto niya umalis sa commitment, di ba? Maybe sabihin na nating cutting cancellation of contract, di ba? Or divorce, annulment, legal separation, di ba? Ibig sabihin nito, ayaw na niya ng commitment, di ba? Labas na siya. Yan. Hindi na siya masaya. Okay? So, meron ditong tinatawag the magician in upright position, di ba? So, it's about tinatawag self-employment. Okay? Yan. Maaari ito sabihin na nating maghahanap siya ng, or mag-open siya ng business sa loob ng bahay niya. Maybe sa online, di ba? Okay? Maybe physical, mismong maaaring i-utilize niya yung garahe niya, yung bahay niya, di ba? Ang likuran niya, o baka meron siyang lupa, di ba? I-utilize, di ba? So, maaaring mag-open na lang siya ng business, okay? O self-employment, di ba? Meron ditong tinatawag na smooth talker. This person is a smooth talker. This person having the gift of the gab. Yan ha, yan. So, let's see. Meron ditong tinatawag na King of Pentacles in a upright position, di ba? It's about meron ditong mayaman, di ba? Security, very secured, di ba? Sino sila sa buhay mo? Yan ha. Matured, yan. Grounded male, successful, wealthy, businessman, okay? Yan. Meron siyang, it's like high status, okay? Yan. Ibig sabihin nito, masyado siyang preoccupied sa kanyang financial matters, di ba? Pamimera. Okay? Sino yan sa buhay ninyo? Okay? So, narito ang tinatawag recognition. Okay? Maybe you will be recognized, di ba? Sa iyong trabaho. Ano itong nagawa mo? Ano itong in-impart mo? Okay? Halimbawa sa public, sa humanity, di ba? So, there is a sinasabing recognition, okay? Success, victory, okay? Triumph, yan. Achievement, praise, di ba? Okay? So, meron ditong tinatawag na
the tower, di ba? So, meron dito, ibig sabihin nito yung tinatawag na ayaw niyang tanggapin, okay? Ang pagbabago. Yan, kumbaga dito, di ba? May mga pagbabago sa buhay nila. Ayaw niyang tanggapin, di ba? It's like tinatawag, sabihin na nating if they are a happy family, tapos naging broken family, hindi niya ito matanggap, di ba? Yan. May mga pagbabago sa buhay nila. Ayaw nilang tanggapin. Hirap silang tanggapin ito, okay? Bawa sabihin na natin kung mawala ang kanyang mga anak, hirap siyang tanggapin ito. It's like, mas prefer niya kasama niya mga anak niya o asawa niya o yung tinatawag mga kapatid niya, mga friends niya, di ba? May mga bagay, person, materials, whatever. Hirap siyang i-let go ito. Yan na. Okay? Hirap siyang tinatawag na halimbawa, sabihin na natin sa loob ng bahay nagkaroon ng pagbabago, di ba? Hirap, ayaw niya. Being hasty, narito ang the Knight of Wands, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, a quick decision. Okay? Ano itong quick decision? Kasi dito, sa tinatawag na the Magician, di ba? Whatever is this, is like, as above, so below, mangyari. Kailangan ito, yung tinatawag. Kailangan bigyan mo ng mabilis na pagdidesisyon, an action, di ba? Yan. So, maaari ito may kinalaman. Halimbawa, sabihin natin sa pamemera, sa trabaho, di ba? Sa family, o kaya it's more about decision. Put it into action, di ba? Magdesisyon agad. Huwag itong paghintayin. Hindi ito hanggang isip lang, di ba? Yan. So, whatever is this, narito ang tinatawag na the Hangman but in a reversed position. Di ba? Yan. So, nakikita dito yung tinatawag na discontentment. Yan, ha? Discontentment sa buhay, sa family, sa love relationship, sa attitude ng iba, di ba? Sa attitude ng mga kasama, maybe sa negosyo, di ba? Yan. Discontentment. Yan. Discontentment sa kanyang pera, di ba? Sa result, di ba? So, narito ang tinatawag na the Ace of Pentacles. Walang pera. Okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag poor financial control. Okay? Maaring sabihin natin lack of opportunities. Okay? O yung tinatawag loss of opportunities. Di ba? Okay. Kaya dito nakikita mo yung kanyang tinatawag na nagiging very, very stagnant ang buhay niya. Okay? Parang stagnant ang buhay niya because there is no action. Kaya dito, there is no action. Diba? It's like, ang hirap. Hindi siya handa sa pagbabago. Whatever. Okay? So, yan. Very, very unhappy ang taong ito. Very, very unhappy. Okay? It's like there is no movement. Okay? Yan. It's like dumadaan ang time. Maybe this person becomes lazy, di ba? Inactive. Maaring di siya nag-exercise, di ba? Maaring meron siyang tinatawag mga vices. They started smoking, di ba? Drinking. So it affects their health too. Okay? Last card. Okay? Narito on the 10 of Wands. Overburdened. Masyado siyang overloaded. Di ba? Yan. Maraming problema, tinatawag weight on shoulders, di ba? Yan, duty, obligation, di ba? So, maring tinatawag dito, masyado siyang restricted. Okay? Kaya nakikita dito yung kanyang irritabilities, di ba? Yan. Gusto na niyang sumuko. Yan, ha? Okay, last card. So, ibig sabihin nito may anxieties, di ba? Nakakaranas siya ng anxieties, di ba? Depression. Maaaring dito sabihin na natin kung may business siya, di ba? Ibig sabihin nito bad investments, di ba? Naaksaya lang. Maaaring walang mga clients na pumapasok. Baka nag-open siya ng tindahan, online, di ba? Social media. Ibig sabihin nito, nako, natapon lang ang pera ko, 'di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na nauwi sa wala. It's like parang natunaw sa tubig.